Biyaheng Romblon tayo para sa kwento ng pinagmula ng isang bayan na hango raw sa kabayanihan ng isang higante. Ang kanilang Talabukon Festival, tampok sa ating Pista Pinas. Sa bayan ng Look sa Romblon, isang nilalang ang pinaniniwalaang may di pangkaraniwang kapangyarihan. Si Talabukon po ay sabihin natin parang semi-historical figure. Panahon ng Moro Wars, no, mga 17th, 18th century, uso yung pagsalakay ng mga Muslim, no, from Mindanao sa aming bayan. Nung sumasalakay yung mga Moro, bigla siyang nag-transform bilang giant. Tapos pinagsasakal niya yung mga Moro. Ang Visayan term namin para doon sa pagsakal ay niluok. Ang kwento ni Talabukon, nagpasalin-salin at itinuturing na isa sa basihan ng pangalan ng bayan. At bagamat mahirap patunayan kung totoong nangyari, may tuturing daw itong refleksyon ng sinaunang kultura. Itong kwento ni Talabukon ay nakaugat sa tradisyon ng mga buyong. Sila ay mga mandirigmang lumaban sa mga Espanyol sa Panay at tumawid sa mga isla para umiwas at magbagong buhay. Ang tingin ng mga Espanyol sa mga buyong ay mga kriminal, tulisan. Pero sa kultura ng mga Bisaya galing sa Panay, ang buyong ay mga bayani ng bayan. Meron silang di pangkaraniwang kapangyarihan. Hindi na natin masagot talaga kung totoong nangyari, pero ang point doon, bakit nagpapatuloy? Tumatak kasi yung kwento niya eh. Nag-persist yung pangalan ng Look na may kinalaman doon sa ginawa niya, niluok niya yung mga Moro. Ang kabayanihan ni Talabukon, inaalala sa kanilang Talabukon Festival. The highlight of Talabukon Festival every year is the street dancing competition. Nai-inculcate sa mga mamamayan ng bayan ng Look na ito ang aming mga pinagmulan. Ito ang dahilan kung bakit merong bayan ng Look. Maalamat mang may tuturing, pinangahawakan ng mga taga-Look ang kwento't katapangan ni Talabukon. Tapang na kanilang baon sa pagharap sa nagbabagong panahon. Labing-siyam na pagkilala ang tinanggap ng GMA Network sa ikalabing-siyam na Gandingan Awards ng UP Los Baños Community Broadcaster Society. Sa GMA Integrated News, itinanghal ang State of the Nation bilang Most Development-Oriented Gender Transformative Program. Best TV Program host si Balitang Hali Anchor Rafi Tima. Best News Anchor si 24 Oras Anchor Emil Sumangil. Iginawad naman ang Gandingan ng Edukasyon kay Kim Atienza at ang Gandingan ng Kabataan Award kay Martin Javier. Most Development-Oriented Feature Story ang How to Spot Deepfake ng 24 Oras. Si Joseph Morong ang Best Field Reporter. Sa GMA Public Affairs, itinanghal na Most Development-Oriented Documentary ang The Atom Aralio Specials, Mga Boses sa Hukay. Gandingan ng Kalikasan si Jessica Soho, habang Most Development-Oriented Environment Program ang Nickel and Dime episode ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Most Development-Oriented Investigative Story ang Nasaan ang Pera, Pabahay episode ng Reporter's Notebook. Most Development-Oriented Educational Program ang The Javi Severino Podcast. Samantala, Most Development-Oriented Drama Program ang Pulang Araw. Most Development-Oriented TV Plug ang NCAA Siglo I Inspiring Legacies. Most Development-Oriented Musical Segment or Program ang Julie Stel ang Ating Tinig. Sa radyo, Best FM Radio Program host si Papa Dudut ng Barangay LS 97.1. At sa online, Most Development-Oriented Online Feature Article ang Living the History Reenactment Buffs Tell Tales of Filipinos Wartime Valor. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.